Paunawa, ang lahat ng nakapaloob sa kwentong ito, ay pawangkathang isip lamang, at hindi tunay na nangyari. Salamat po. Pakaramdam ko nagmula ako sa ibabang parte ng burol at nakaapak sa pinakatuktok nito. Tahimik akong nakikinig sa mga usapan nila Papa at Don Anastasio. Kinabahan ako bigla at hindi makapaniwala. Buong usapan ay tungkol sa business. Hindi na ulit nag-open topic about sa fixed marriage pagkatapos mag-usap ni Nathan at ng ama niya. Salamat sa malaking offer mo sa akin, Anastasio. Si Papa at nakipagkamay kay Don. Nasa labas na kami ng matayog na tower nila. Ang sasakyan namin ay nag-iintay na sa amin. Ganon din ang kanilang nakahilerang magagarang sasakyan at pinakahuli ang sa amin. Pagkatapos ng kanilang usapan, nagdadalawang isip pa ako kung papansinin ko rin ba si Nathan. Inaccept ko na lamang katotohanan na meron pang tsansa para sa amin dalawa. Parang nasa cloud9 ako. Ano kaya ang pakaramdam na nasa isang bahay kami? Nasa isang kwarto. Halika na, sabi ni Papa. Sinulyapan ko muna si Nathan na nakapamulsa at nakatingin sa akin. Kumalabog ang puso ko at tumalon-talon pa ang lintik na puso ko. Bye. Nagbabay pa ako dito. Tumangulang ito sa akin. Hindi rin nakaligtas sa mata ko ang pag-angat ng gilid ng labi nito. Sumunod ako sa kakapasok lang na si Mirasol sa loob ng kotse. Ngumisi siya sa akin. Ang haba ng hair ng lola ko ah. Congrats! Niyugyug pa nito ang balikat ko. Ano ka ba? Sita ko dito. Nakita ko kasi si Papa na napatingin sa amin habang nasa harapan ng upuan. Umirap si Mirasol. Ang arte mo. Nang gabing iyon, hindi ako nakatulog ng maayos. Dahil palaging nasa isip ko ang mukha ni Nathan. Ganito talaga kapag first love raw, hindi makatulog at blooming. Naghanda ako para sa bakasyon. Ang boring na bakasyon ko. May 1 buwan ako nagbakasyon bago mag first year college. Pagkababa ko, nakita ko si Papa na may kausap. Nagkamayan ng mga ito at umalis na ang lalaki may dalawang mga dokumento. Napapitlag si Papa na makita ko sa likod niya. Good morning pa. Nilapitan ako nito at ginaya papuntang hapagkainan. May mga pagkain na doon. Good morning din. May aayusin lang akong mga importanteng bagay mamaya. May lakad ka ba anak? Nakita ko sa mukha niya na may problema ito. Sa ulado ko na ang mukha ng ama ko. Sandali kaming tumigil sa pag-uusap nang lumapit ang katulong namin at may nilapag na pagkain. At nang makaalis na, ay rinig ko ang buntong hininga ni Papa. Pa, may titinan po akong bagong bag sa mall na gagamitin ko. Bakit po? Humigop ito ng kape sa tasa. Isama mo na ang 3 bodyguards mo anak. Hindi ko na kailangan yun Papa. Babalik naman agad ako eh. Hindi mo naiintindihan. Gusto ko lang mapanatag ang kaligtasan mo. Nasa paligid lang masasamang tao. Ngumiwi ako at tinusok ang hotdog na nasa pinggan ko bago kinain. Okay pa. Ayokong ma-stress kayo ng dahil sa akin. Pero okay na yung isang bodyguard. Tumango ito nang malalim pa rin ang iniisip. Gusto mo ba si Nathan Puentevilla? Tumaas ang tingin ni Papa sa akin mula sa kanyang kape. Ang pagmuya ko sa pagkain ay naging mabagal. Uminom muna ako ng gatas bago nagsalita. Opo Papa. Sabi ko.
This is the first time na mag-open topic ako kay Papa about sa lalaking gusto ko. Hindi ko itatago at ikakaila ang paggusto ko kay Nathan. Vocal ako sa aking damdamin para sa kanya. Siya ba yung ideal man mo? Nananantya na tanong ni Papa. Tumango ako. Opo Papa, gustong gusto ko po siya. Hindi na ako makatingin kay Papa ngayon. Tila ba na nahihiya na ako sa kanya. Pa, tungkol nga pala dun sa pinag-usapan nyo ni Don Anastasio. Huminga ako ng malalim. Yung arranged marriage po. Kung sakali man, pinagsiklop ni Papa ang kanyang dalawang palad. Kung sakali man anak, papayag ka ba? Natigilan ako. Gusto kong magtatalon at magsisigaw sa tuwa. Kinain ko na lang ang sayang nadarama ko. Well, of course Papa. Pero after ng graduation ko, sabi ko, ang arte ko talaga. Pero ang gusto ni Nathan ay kapag nag-18 ka na, putol ni Papa sa akin. Sa tanang buhay kong ito na yata ang napakaseryosong usapan namin ni Papa. Tungkol sa akin, fixing myself with someone I love and fixing my future. Talaga? Hindi ako makapaniwala. Napahila mo si Papa ng kanyang palad. Tumawa ako dahil sa expression niya. Tila ito nahawan na rin sa akin tawa. Umiling-iling ito. Parang ayoko mag-asawa muna ang prinsesa ko Napaungol ako. Pa, narito naman ako palagi for you Ako pa. Well, malayo pa naman iyon at marami pa tayong pag-uusapan. Ayokong magpadalos-dalos. Anito at tinapos ang aming usapan. Nang lumabas ako para mag-mall, may isang bodyguard akong kasama. Ayokong tatlo. Masyado na iyong agaw pansin at nababanas ako sa ganun. Nakadress ako na kulay vintage brown. Nakabraid na mahaba kong buhok. Nakalos naman ibang buhok ko sa gilid na aking mukha. Bago ako pumasok sa mall, nilingon ko na ang bodyguard. Huwag kang pahalata sa pagbuntot-buntot mo sa akin manong Doon ka sa malayo. Yes madam. Nawala ito na parang bula. Umikot ang mga mata ko at pumasok sa butik na puro bags. Nakailang text na ako kay Nathan. Nag-reply naman ito na may meeting raw siya ngayon. Kaya bilang good girl, hindi na ako naging makulit sa kanya. Hi miss. Tawag pansin ko sa sales lady na nag-entertain din na bibili rin ng baga. Bakit ba kulang ng sales lady rito? Naghanap ako ng iba pero wala. Hindi naman pwede sa counter dahil walang sales lady roon. Tumingin lang ito sa akin. Wait lang po ma'am. Inirapan ko siya, humalikip po ako at binalingan ang bag na Prada. Gustong gusto ko iyon and my time is running. 3 minuto pa ako na natiling nakatayo at naghahanap ng sales lady na mag-entertain sa akin. At sa wakas, natapos na sila. Good day mama. Ano po may tutulong ko? Magiliw na pagbati nito sa akin. Salamat naman, kanina pa ako dito nakatayo. Magkano tong Prada? Ito po, 23,000 po. Nakasale kami ngayon mama. Okay, kukunin ko yan. Sabi ko at naglahad ako ng gold card ni Papa. Namilog ang mata nito at halos makakita ito ng bituin na nagniningning. Okay ma'am, ipapakay ko po agad. Kasi ang butik na ito at halos ginto rin ang kulay na interior kaya gusto ko. Bilang lang ang nakakapasok dito dahil may kamahalan nga sila. Sa ilang taon kong na-addict sa mga branded, alam ko na ang batayan ng fake at original. Hawak ko ang malaking paper bag ng Prada na paglabas ko ako ng mall. Hindi ko makita ang bodyguard pero alam kong nasa paligid lang siya. Paglabas ko ng mall, isang putok ng baril ang narinig ko. Bigla akong napaupo at tinakpan ang tenga ko. Padarag kong nahulog ang paper bag. Halos pumutok ang puso ko sa kaba nang bumalagta ang bodyguard ko.
Natutup ko ang bibig at hindi makatakas ng salita. Nagkakagulo na sa labas ng mall maging ang tao sa loob nito. May humablot sa akin na nakabonet. Tinutukan nito ng baril ang guard ng mall na gusto akong tulungan. Sumama ka kung ayaw mong pasabugin kong ulo mo. Nagbumiglas pa rin ako kahit nakatakip ang kamay nito sa aking bibig. Gustong gusto kong makawala. Kumawala ang luha sa aking mga mata. Kinagat ko ang kamay nito at nabitawan ako ng lalaking gusto akong ipasok sa sambana. Tulong! Sigaw ko habang papatakbo. Gusto ko sana isiksik ang sarili ko sa nagraramihang kotse sa daan pero takot rin ako mabangga. Bigla ako hinigit ng lalaki at sinuntok ang sikmura. Halos masok ako at mapaluhod. Kahit kailan ay hindi ko nakaramdam ng ganitong pananakit. Kahit kailan hindi ako sinaktan ng sino man. Sa sobrang sakit ng pagkakasuntok sa akin ay halos mawalan ako ng malay. I feel like my world is spinning. Hindi ko madilit ang mata. Nararamdaman ko ang pagbuhat sa akin nito at pagmura. Sinalampa ako nito basta-basta at may narinig pa ako isang boses. Mukhang nag-aaway ang dalawa. Kaalalaki mo, muntik ka pang matakas ang baldo. Baling ka ba? Sigaw nito sa lalaki at mabilis na pinasibad ang banya. Nangunyapit ako sa sandalan para hindi ako malaglaga. Sobrang sakit ng sikmura ako. Hinila ng isa ang aking buhok at binusalan na aking bibig. Mahigpit rin itong tinali aking kamay. Kung hindi ka lang namin kailangan, binaril na sana kita kaninang hinayupa ka. Halos mauntog ako nang padarag ako nitong binitawan. Umiyak ako at nawawalan ng pag-asa at nabigla sa lahat ng pangyayari. Nyetes talaga, hindi nagre-reply si Admar. Aniya ng driver. Hindi tayo pwede mabilyaso. Hindi ba pwede sa ibang lugar? Nagmumurahan na sila. Lalo nang makarinig ang sirena ng pulis. Bilisan mo nga! Naramdaman kong may tumulong dugo sa aking ilong. Hindi ko iyon magawang punasan. Hindi rin ako makapag-isip ng maayos. Tanging naiisip ko lang ay kung paano pa ako makakaligtas sa pagkakataong ito. Papaano? Biglang nagpreno ng malakas ang bana. Tumilapon ako sa sahig nito. Hindi ako makagalaw at halos hindi rin ako makahinga ng ayos. Mas lumakas ang ingin ng sirena ng pulis. Nagkaroon ako ng pag-asa. Ang dalawang pinto ay bumukas. Matapos ang murahan ng dalawa, ay may dumakip sa kanila. Nakakita ako ng liwanag. Pero nahihirapan kong ibuka ang aking mga mata. Isang pagmumura ang aking narinig at mahigpit na yakap ang aking naramdaman. Laura! Narinig kong bulong sa aking tenga. Hinalikan niya ako sa labi at hinaplos ang buhok ko. Laura! Muling sabi nito at binuhat ako. Nakatulala ako habang pinoproseso ang mga nangyari. I almost kidnap. Muntikan na ako makidnap at sa pagkakataon na iyon ay pwede ako mamatay sa isang kisap mata lang. Of all people, bakit ako? Dahil ba anak ako ni Papa? Alam kong may pera kami pero hindi talaga kahit kailan sumagi sa aking isipan na sa akin mismo mangyari yun. Muling lumagpas ang luha sa aking pisngi at nananakit pa rin ang sikmura ko. Kumirot ang dibdib ko nang maalala ang lalaking sumuntok sa akin diyan. Ang sakit at natatakot ako. Pakaramdam ko na napobya ako sa mga sasakyan. Parang hindi ko na maisip na sumakay sa sasakyan na mag-isa. Maya-maya ay bumukas ang pinto. Pumasok si Papa na nag-aalala. Conscious ako kanina ng lapatan ng pain reliever ng nurse. At 6 na oras rin ako nakatulog at ngayon ay malalim na ang gabi. Sumunod kay Papa si Nathan. Gulo ang buhok nito at hindi mapaliwanag ang ekspresyon. Mula pa siya kanina ay tahimik. Hindi ko rin magawang kausapin siya. Dahil hanggang ngayon ay hindi pa rin ako makapaniwala na nangyari iyon. Iha, anak. Umupo si Papa sa aking tabi. Pinaglakbay niya ang tingin sa aking kabuuan na tila nagsisisi. This time,
Huwag matigas ang ulo, please. Sabi nito sa akin. Napahikbi ako. Hindi ako makatingin kay Nathan na nakahilig sa dingding at nakalakip-kip. Bakit ganun? Bakit ako? Naguguluhan tanong ko. Nagkatingin na sila Nathan. May dapat ba akong malaman? Anak, hinawakan ni Papa ang mga kamay ko. Ang kubidnap sa'yo ay kaagaw natin sa lupa na binili ko katabi lamang ng mga asyenda natin. Pagpapaliwanag niya. Po, pero tumango si Papa. Gusto nila yung lupa, pero ako nakakuha noon. Ngayon, they are not playing fair. Asset nila ang lupa na iyon at may balak silang pabagsakin ng kumpanya natin. Pero bakit ganun pa? Bakit kailangan pa nilang pumatay? Meron kaming personal issue, Iha. Pero iba na kapag ikaw ang dinamay. Kaya huwag ka mag-alala ngayon dahil save ka na. Hindi na ito mauulit. Nakakulong na ang mga Hudyong iyon. Pero ayaw umamin ng mga Montenegro may pakananon. Napabuga ako ng hangin. Na-stress ako. Hindi ko pa naaalala na na-stress ako sa ganitong buong buhay ko. Anong gagawin ko, Papa? Natatakot ako. Sumingap ako at pinunasan ng luha sa mga mata. Nagkatingin na sila Nathan. Nag-usap na kami ni Nathan tungkol diyan. Tinignan ko si Nathan na malamig na nakatingin sa akin. Ano po yun, Papa? Tanong ko sa Papa ko. Sa kanya ka na ngayon titira, Iha. Halos mapamura ako sa narinig ko mula kay Papa. Kinagat ko ibabang labi ko para mapigil ang mapangiti. Pero, teka lang Papa, anong ibig mong sabihin? Huminga ng malalim si Papa at kinumpas ang kamay. Naisip ko na nasave ka sa kanya, Iha. At duktong ko. At inaayos na namin ang arranged marriage ng dalawa as soon as possible. Dagdag ni Papa. Oh my. Hindi ako makapaniwala sa mga narinig ko. Kung anong bilis na pangyayari kanina, ay siyang bilis din ang pangyayari ngayon sa mga narinig ko kay Papa. Kinabukasan, nakalabas na ako ng ospital. 5 bodyguards agad ang pumilibot sa akin. Napapikit na lang ako na pinagtitinginan ako. Pagkalabas namin ng ospital, nakita ko si Nathan na kausap ang tauhan niya at si Papa na nakatingin sa reel nito. Anak, please, be safe with him. Marami akong tatapusin at bibisitahin kita doon. Inayos ko na rin enrollment mo at schedules. Salamat pa. Niyakap ko siya ng maigpit. Kinakabahan ako pumasok sa Aston Martin ni Nathan. Gumalamat ako sa loob noon. Okay ka lang ba? Tanong nito. Oo. Sagot ko at ngumiti ako sa kanya. Bago ako nakakilos, inayos na niya mabuti ang aking seatbelt. Hindi siya nakatira sa isang bahay. Meron siyang condo around BGC lang. Expensive ang tower na ito at dito pala siya nananatili. Ang kulay ng condo tower ay gold and silver. Sa ikalawang palapag yata ay kanilang sariling restaurant, may sariling gym at pool area. Hinila ko ang manggas ng polo ni Nathan. Habang naglalakad ito nakakunot ang mukha at seryoso. Nangunot ang noo niya at binalingan ako. Ano? Kunot noon tanong nito. Gusto ko lang tanongin ka kung meron bang bar dito? Tanong ko sa kanya. Biglang umigting ang mga pangan nito. Kapag nasa poder kita, bawal kang pumunta kahit saan without my consent. Seryoso niyang sabi. Ngumiti na lang ako. Okay. Ngumisi ako at tinignan na kamay niya. Gusto kong abutin iyon. Nang pumasok na kami sa VIP elevator, hinawakan ko agad ang kamay niya.
Tiningnan niya ako sa mata at nginisihan ko lang siya. Piansay na kaya kita ngayon, sabi ko. Bumuntong hininga lamang ito at tumingin sa harapan ng elevator. Pag-usapan na lang natin yan sa araw. Sa ngayon, unahin muna natin ang kaligtasan mo. Napakasweet naman pala talaga nito, sabi ko sa sarili. Salamat. Sinseridad na sabi ko. Hinawakan ko ng mabuti ang kamay niya. Napakalinis ng kuko nito. Magaspang ang palad niya at nang isukat ko ang kamay ko sa kamay niya, ang liit na kamay ko. Pinagsalikop ko mga kamay namin at hinalikan bahagya ang kanyang braso. Nang ingat ko ang titig sa kanya, nakapikit na siya ng mariin at nakatingala. Umuwang ang labi niya at nagmulat. Halika na, sabi niya at hinila ako palabas ng elevator nang bumukas ito. Sobrang kabog ng dibdib ko. Never ako naka-expect noon na makakasama ko siya sa isang bubong. Unti-unting tinutupad ng Panginoon ang aking mga panaginip. Nang pumasok kami sa condo unit nito, ay naamoy ko mabangong scent noon. Nakita ko kanina na may snow-wipe na card ito bago kami makapasok. Napasinghap ako nang nilibot ko sa paligid ang aking tingin. Kristal ang dingding sa unang palapag ng unit niya. Ang sofa at couch ay kulay black. Ang wall naman ay combination ng gray at black. May malalaking picture frame doon. Simpleng bulaklak na pula iyon ang nakaguhit. Ang iba naman ay kabayo. Mayroon ding jars. Halata sa uri ng frame ay mamahalin ng mga ito. Mayroong counter bar sa gilid bago ang kusina. The counter bar has sets of wine and beer. Napakalinis rin ang pagkakalagay ng mga kopeta. Ang kulay naman ng counter ay dark gray. Ang kusina naman ang kasunod nito, bago pasilyo patungo sa sembanyo. Sosyal din ang hagdan patungo sa ikalawang palapag. Ilan ang kwartong meron dito? Tanong ko. Nilandas ko ang kamay sa hawakan ng hagdan. Ramdam kong sumunod si Nathan sa akin. 4 na kwarto. Saan ako matutulog? Tanong ko sa kanya. Ang second floor ay may black na dingding. Malamig rin ang ikalawang palapag. May isang pinto doon na kulay itim ang pinto at ang tatlo ay kulay abo na. So ibig sabihin, ang black door na iyon ay kay Nathan na room. Saan mo ba gusto? Yun nga palang gamit mo, papadala ni papa mo dito. Sa ngayon, gamitin mo muna yung t-shirt ko. Anito, at binuksan ang kanyang kwarto. Excited akong pumasok doon. Mas namangha pa sa ganda ng kwarto niya. Ang closet niya ay black at may malaking salamin na nasa ceiling. Wow, ang ganda! Ibig sabihin ba niyan kung dito tayo mag-honeymoon? Makikita talaga ang hubad na katawan natin diyan. Ay, wow, ang ganda! Nakagat ko ang labi at walang mapagsidlan ng ngiti na nasa labi. Nang lingunin ko si Nathan, suminghap ito at tumiling. Ay, ang batang ito talaga. Bulong nito. Sumimangot ako. Hindi na ako bata, no? Malapit na kaya ang birthday ko. Okay. Pagsang-ayon na lang nito at tumaas ng sangkilay. Hinagisan ako nito ng bigla ng t-shirt. Plain t-shirt niya at ang bango. Maligo ka na at kakain na tayo. Nandito na mamaya ang pagkain. Pagod pa kasi ako eh. Pwede bang dito na lang sa room mo? Gusto ko magpapa-spoiled kay Nathan. Kinilig ako bigla. Okay, fine. Maligo ka na. Iritadong sabi nito. Hindi ako nagtagal sa banyo. Parang na-excite ako dito sa loob ng condo unit niya. Kahit di na ako mag-mall, okay na ako dito. Suot-suot ko ang malaking t-shirt niya. Sumilip ako sa pintuan ng banyo at nakita siyang hinahanda ang pagkain sa mesa malapit sa kristal na dingding na kanina ay may kortina, ngayon ay binuksan na niya. Nathan? Tawag ko sa kanya. Nilingon niya ako at tinaas isang kilay. Wala kasi akong panty eh. Nahihiyang sabi ko.
Napatigil siya. Kahit siya, ngayon lang iyon naisip. Magpapabili ako. Sa ngayon, lumabas ka muna diyan. Kakain na tayo. Malamig na sabi nito. Ha? Kahit na wala akong pandi? Ulit ko. Uminit na ang pisngi ko. Pumikit siya ng mariin. Oo. Sabi nito sa akin. Tila inis na inis. Wala rin akong bre. Ano ba? Sabi ko lumabas ka na diyan. Kakain na tayo. Tila nais na ito sa uri ng pinag-uusapan namin kaya napapidlag ako. Inayos ko ang buhok para matakpan na aking dibdib. Nag-order ito ng pasta, fried chicken at meron ding kanin. Tubig lang sa akin pero siya may hawak na alak sa kamay habang may kausap sa telepono. Tapos na siyang kumain habang ako ay umiinom lang ng tubig. Busog na ako kasi paborito ko ang in-order niya. Magpadala ka na ngayon. Ngayon din mismo. Salamat. Seryoso ang kanyang boses habang may kinukausap siya doon. Lumapit naman ako sa sopa at sa mesa na nalalatagan ng kanyang blueprints at files. Naka-open ang kanyang laptop. Dahil na-curious ako, nilapitan ko iyon at tinignan. Nasa email iyon. Pinindot ko ang exit at bumalik iyon sa kanyang wallpaper. Napasinghap ako nang makita ko ang picture ng isang babae. Nakasuot ito ng vintage dress. Mahaba ang buhok na kulot sa dulo. Para siyang prinsesa na naligaw sa gubat. Halatang probinsyana. Sa ilalim nun ay halatang inedit at may pangalang Alessandra. Napalunok ako dahil sa nababarang bato sa aking lalamunan. Ang babaeng ito ay espesyal. Ginawa niyang wallpaper sa laptop. Huminga ako ng malalim at tumayo. Hindi ko sadyang nasagi ang kakabukas niya lang alak. Nakita kung paano nabuhusan ang mga papeles niya at ang laptop niya. Oh my! Sabi ko at nanlaki ang mga mata ko. Nagmamadali siyang lumapit sa kanyang nabuhusang papeles at hinawakan niyon. Halos mapunit na iyon dahil sa basa. Namumula ang kanyang mukha at dibdib. Nag-igtingan din ang kanyang panga. Tinapunan niya ako ng masamang tingin. Kumalabog agad ang dibdib ko at tumilinga. Nasagi ko. Sorry. God, importante to. Sigaw nito at hinagas ang papeles at napahilamos sa mukha. Nakita ko kasi yung babae sa laptop mo na naka-wallpaper kaya ano? Kaya nagselos ka? Nandito kang bata ka dahil gusto ng papa mo at humingi siya ng pabor sa akin. Hindi ko sinabing sirain mo mga personal kong gamit. Gumirot ang puso ko at nanggilid ng luha. Kaya ako nasagi ang ala kasi nagulat ako. Dugtong ko sa naputol na sabihin kanina. Sorry. Dugtong ko muli at tumalikod. Lumabas ako ng kwarto niya at tumungo sa kusina. Kahit ang pagkuha ng tubig ay nanginginig ang kamay ko. Halos hindi ko iyon mabuhos na mabuti sa baso at nagkalat iyon sa counter. God! Iyak ko. Parang gusto ko na lang umuwi. Sabi ko sa sarili. Huli na nang marinig ko ang hininga niya sa likod ko. God! Nasa likod ko na pala siya.